Mahigpit ang hawak ni Rafael Cruz sa backpack ng kaniyang anak habang tinitingnan ang sobrang punong at magulong pasilyo ng ospital. Maya, ina, Lia, sigaw niya. Ang boses niya ay mayroong timpla na alam ng lahat ng magulang, iyon ay nasa pagitan ng inis at matinding takot. Katabi niya lang sila 30 segundo ang nakalipas at ngayon ay wala na sila. Sandali lang siyang natangay. Isang iglap lang para tingnan ang kaniyang telepono para makita ang numero ng silid para sa pagsusuri ni Lia at ang kaniyang 6 na taong gulang na triplets ay naglaho na parang usok. Mga anak, sigaw niya habang umiikot, mabilis na tumaas ang kaniyang pulso. Ang pedia wing ng ospital ng Maynila ay isang labirinto, walang hangganang pasilyo, halos magkakatulad na pinto, at ang mga anak niya ay may attention span na sobrang likot na parang squirrel. Tapos, narinig niya. Hagikgikan. Iyon ay partikular na uri ng mapaglarong hagikgikan na nangangahulugang ang kaniyang mga anak ay tiyak at absolutong 100% nasa isang lugar na hindi sila dapat naroroon. Sinundan niya ang tunog sa pasilyo, nilagpasan ang istasyon ng nurse, lumiko sa kanto, lalong lumakas ang hagikgikan. Mga anak, hindi ito nakakatawa. Mahuhuli na tayo para sa hinawakan niya ang hawakan ng pinto ng silid. Binuhos 37, binuksan ang pinto at natigilan. Hindi ito ang silid para sa pagsusuri ni Lia. Ito ay mundo ng ibang tao, katapusan ng buhay ng ibang tao. Ang babae sa kama ay lumingon. Bata, marahil nasa 30 taong gulang. Ang kaniyang buhok na tila ginto ay nakakalat sa unan na parang natapong sikat ng araw, mga mata, na kulay ng kalangitan sa taglamig. At sa mga matang iyon, may pagpapasalamat. Iyon ang katahimikan na dumarating kapag nagpaalam ka na. Ang kaniyang 3 anak ay nasa paanan ng kama. Ang maliit na kamay ni Maya ay umaabot na sa mga daliri ng babae. Si Ina ay umaakyat na sa gitna ng kutsyon. Si Lia ay nakatingin. Nang mayroong nakababahalang karunungan na kung minsan ay taglay ng mga 6 na taong gulang, na direktang nakikita ang katotohanan. Pa, bulong ni Maya, nang hindi inaalis ang tingin sa babae. Mag-isa po siya. Bago magpatuloy, maaari ba ninyo kaming sabihan kung saang bahagi kayo ng mundo nakatutok? Gusto naming makita kung gaano kalayo ang narating ng aming mga kwento. Nakanganga si Rafael, pero walang lumabas na salita. Dapat niyang kunin ang kaniyang mga anak, humingi ng paumanhin, at umalis. Pribado ito, sagrado, ang huling kabanata ng isang estranghero, at basta na lang sila sumugod na parang sa kanila ang lugar, pero may pumigil sa kaniya. Marahil ito ay ang pagbabago sa ekspresyon ng babae nang makita ang kaniyang mga anak. Hindi inis, hindi pagkalito, may iba pa. Isang bagay na tila mapanganib na malapit sa pag-asa. Nag-aalangan siyang magsalita, pasensya na po talaga. Sa wakas ay nasabi ni Rafael, humakbang papasok sa silid. Ang mga anak ko ay may talento sa pagpasok sa gulo. Hinahanap namin ang silid 224 at sila lang ay. Ayos lang, sabi ng boses ng babae. Mahina, pagod, pero hindi bastos. Ang gaganda nila. Si Ina, na laging pinakamatapang, ay ganap nang umakyat sa kama. Ang kaniyang maliit na katawan ay umayos, malapit sa balakang ng babae na parang magkakilala na sila habang buhay. Anong pangalan mo? Ina, bumaba ka diyan ngayon din, sabi ni Rafael. Umakyat ang hiya sa kaniyang dibdib. Pasensya na po talaga, ginang. Mga anak, aalis na tayo. Christina, sabi ng babae, hindi pinapansin si Rafael. Nakatingin siya kay Ina. Ang pangalan ko ay Christina. Ako po si Ina. Siya si Maya. Siya si Lia. Tinuro ni Ina ang bawat isa sa kaniyang mga kapatid isa-isa. Kaming 3 po ay triplets. Ibig sabihin, pare-pareho ang kaarawan namin. Pero magkaiba kaming tao. Ang mga labi ni Christina ay bahagyang ngumiti. Nakikita ko. Magkakaiba talaga kayo. Bakit po kayo nag-iisa dito? Tanong ni Lia nang may direktang pagkaseryoso na tanging mga bata lang ang mayroon. Wala po ba kayong pamilya? Naramdaman ni Rafael na kumirot ang kaniyang tiyan. Lia, hindi. Hindi mo pwedeng tanungin ang mga tao ng ganyan. Ayos lang, sabi ulit ni Christina. Pero sa pagkakataong ito ay bahagyang pumiyok ang boses niya. Lumunok siya, tumingin sa bintana kung saan sumasala ang kulay abong liwanag ng Pebrero sa mga bahagyang nakatikom na blinds. Wala akong pamilya. Si Maya,
na hawak pa rin ang kamay ni Christina, ay humigpit ang kapit. Malungkot po yun, sabi ni Maya. Sinubukan ulit ni Rafael, pero nawalan ng autoridad ang kaniyang boses. Dahil malungkot nga, nakapipighati talaga ang mamatay ng mag-isa sa isang silid ng ospital. Walang humahawak sa kamay mo, walang nagsasabi sa iyo na magiging ayos ang lahat, kahit na hindi naman. Tiningnan ni Christina ang mga triplets at may nagbago sa kaniyang ekspresyon. Kumurap ang pagpapasalamat, napalitan ng isang bagay na hilaw. Malungkot, bulong niya. Pero ganyan talaga minsan. Hindi po, sabi ni Ina nang may katigasan ng ulo ng isang 6 na taong gulang na hindi pa natutunan na hindi yumuyuko ang mundo sa kabaitan. Kasama na po ninyo kami ngayon. Pinigil ni Rafael ang kaniyang hininga. Dapat na talaga siyang umalis, pero hindi gumagalaw ang kaniyang mga paa at ang kaniyang mga anak, ang kaniyang magaganda, empathetic at malikot na mga anak ay nagdesisyon na ang babaeng ito ay hindi na isang estranghero. Bumukas ang pinto sa likod nila at pumasok ang isang nurse. Ang ekspresyon nito ay nagbago mula sa propesyonal patungong nalilito nang makita si Rafael at ang mga bata. Ay, pasensya na po. Hindi ko alam na may bisita si Christina. Paaalis na po sila, mabilis na sabi ni Christina. Masyadong mabilis, na parang sinusubukan niya silang iligtas mula sa pagkailang. Sa totoo lang po, narinig ni Rafael ang sarili niyang sinasabi at hindi pa rin siya makapaniwala sa mga salitang lumalabas sa kaniyang bibig. Inaasahan po naming magtatagal pa ng kaunti at ayos lang kay Christina. 3 pares ng magkakaparehong kulay kape na mata ang lumingon sa kaniya nang may mga ekspresyon ng purong tuwa, mukhang nagulat ang nurse. At si Christina ay mukhang binigyan siya ng isang bagay na nakalimutan niyang umiral. Pahintulot na huwag mag-isa. Oo, nauutal na sabi ni Christina. Kung gusto ninyo. Pero wala ba kayong kailangang gawin? Tiningnan ni Rafael ang kaniyang relo. May 20 minuto pa bago ang appointment ni Leah. Pwede niyang i-reschedule ito. Walang mas mahalaga kaysa rito, mahinang sabi niya. Dahan-dahang tumango ang nurse. Isang tingin ng pagkaunawa ang dumaan sa kaniyang mukha. Babalik na lang po ako mamaya para tingnan ang mahahalagang tanda, sabi niya, at pagkatapos ay umalis, dahan-dahang isinara ang pinto sa kaniyang likuran. Namayani ang katahimikan sa silid, hindi awkward, kundi puno ng kakaibang sitwasyon para sa mga estranghero na nagkabanggaan ng hindi sinasadya o marahil dahil sa isang bagay na ganap na iba. Sige po, sabi ni Rafael. Hinila ang isang silya patungo sa kama at umupo. Ako si Rafael at humihingi ako ng paumanhin ng maaga para sa anumang sasabihin ng aking mga anak sa susunod na 10 minuto. Wala po silang filter. Si Christina ay tumawa. Talagang tumawa. Isang tunog na tunay na tila nagulat pati siya. Gusto ko yan sa kanila. Anong nangyayari sa inyo, Ate Christina? Tanong ni Leah, nakaupo sa paanan ng kama na parang isang maliit na ibon. Bakit po ang dami ninyong tubo? Namula ang mukha ni Rafael, pero ngumiti lang si Christina. Ang kalungkutan ay bumalik sa kaniyang mga mata. May sakit ako, sweetie. Sobrang sakit. Hindi gumagana ang puso ko ng maayos. Kaya po ba ito ayusin ng mga doktor? Tanong ni Maya. Nag-atubili si Christina. Sinusubukan nila, pero minsan ayaw lang talaga makipagtulungan ng katawan. Dapat po mas magsikap kayo, sabi ni Ina. Seryoso, sabihan niyo ang katawan niyo na maging mabait. Sana ganun lang kadali, mahal. Pero ganun po, iginiit ni Ina. Kailangan niyo lang po talagang maghiling ng sobra-sobra. Gusto ni Rafael na ipaliwanag na hindi ganoon gumagana ang malubhang sakit sa huling yugto, na ang paghiling ay hindi sapat, na minsan ang mundo ay malupit at hindi patas at hindi pa naiintindihan ng 6 na taong gulang yon. Pero nang makita niya ang mukha ni Christina, ang paraan kung paano may nagbago doon, isang bagay na maliit pero totoo, na natili siyang tahimik. Siguro nga tama ka, bulong ni Christina. Siguro, hindi ako naghiling ng sapat na lakas. Sa sumunod na oras, umupo si Rafael sa silid ng ospital at pinanood ang kaniyang mga anak na gumawa ng kanilang sariling uri ng mahika. Ikinuwento nila kay Christina ang tungkol sa kanilang eskwelahan. Ang pusa nilang si Professor Mingming, ang pangit na pagtatangka ng kanilang tatay na gumawa ng pancake. Nagpakita si Ina ng isang drawing na ginawa niya kaninang umaga ng isang unicorn na may bahaghari na lumalaban sa isang dragon.
Kumanta si Maya ng isang kanta na natutunan niya sa klase ng musika. Medyo wala sa tono pero may napakalaking sigasig. Si Leah ay basta na lang hinawakan ang kamay ni Christina at nagtanong, ano ang paborito niyang kulay? Kung gusto niya ng sorbetes? Kung naniniwala ba siya sa mga sirena? At si Christina, nabuhay si Christina. Naglaho ang pagpapasalamat sa kaniyang mga mata. Napalitan ng tunay na tawa, totoong ngiti, mga sandali kung saan nakalimutan niyang siya ay namamatay at basta na lang umiral sa kasalukuyan kasama ang tatlong magulong 6 na taong gulang na nagdesisyon na sulit siya sa kanilang oras. Natagpuan ni Rafael ang sarili niyang pinagmamasdan siya, talagang pinagmamasdan siya. Maganda siya, oo. Pero higit pa roon, may isang bagay sa paraan ng pakikipag-ugnayan niya sa kaniyang mga anak, ang tamis sa kaniyang mga sagot, ang paraan kung paano siya lumiwanag nang umakyat si Ina sa kaniyang kandungan para ipakita ang drawing ng unicorn. Sana ay naging kahanga-hangang ina siya. Ang ideya ay tumama sa kaniya na parang suntok sa dibdib. Sana ay naging sa past tense dahil hindi magkakaroon ng pagkakataong iyon si Christina. Ang kaniyang asawang si Jocelyn ay namatay 2 taon na ang nakalipas. Ovarian cancer, mabilis, brutal, at ganap na hindi patas. Naiwan siya na may 3-5 taong gulang na hindi naiintindihan kung bakit hindi nababalik si Mami at ginugol niya ang huling 24 na buwan na sinusubukang maging parehong magulang habang nalulunod sa kalungkutan. Hindi niya ito maipapakita sa kanila. Naiintindihan niya ang pagkawala. Naiintindihan niya ang walang laman na sakit ng isang ninakaw na kinabukasan. Ginoong Cruz. Sumilip ulit ang nurse, humihingi ng paumanhin. Ayaw ko pong mang-istorbo, pero kailangan kong kunin ang mahahalagang tanda ni Christina at ibigay ang gamot niya. Tiningnan ni Rafael ang kaniyang relo. Mahigit 1 oras na sila roon. Ang appointment ni Leah ay matagal nang nakalipas. Sige, mga anak, kailangan nating hayaan si Ate Christina na magpahinga. Ang mga protesta ay agaran at maingay. Pero kararating lang namin. Hindi pa kami tapos magkuwento. Hindi po ba kami pwedeng magtagal pa? Pwedeng bumalik? Mabilis na sabi ni Christina. Pagkatapos ay tila kinurihian niya ang sarili. Kumurap ang kawalan ng katiyakan sa kaniyang muka. Ibig kong sabihin, kung gusto ninyo, hindi nyo kailangan. Sigurado akong marami kayong ginagawa. Gusto po namin, putol ni Rafael. Halubong niya ang mga mata nito. Nakita ang kahinaan doon, ang takot na umasa ng isang bagay at mabigo. Babalik kami bukas, kung ayos lang po sa inyo. Napuno ng luha ang mga mata ni Christina. Mabilis niya itong pinigilan, tumango. Oo, yun ay oo. Niyakap siya ni Maya muna, inikot ang kaniyang maliliit na braso sa leeg ni Christina, pagkatapos si Ina, pagkatapos si Leah, na may ibinulong sa tenga ni Christina na nagpangiti sa kaniya sa kabila ng luha. Hindi nagtanong si Rafael kung ano ang sinabi ng kaniyang anak. Ang ilang bagay ay inilaan na manatili sa pagitan ng isang babaeng namamatay at ng 6 na taong gulang. Habang lumalabas sila sa silid, lumingon si Rafael. Pinapanood sila ni Christina na umaalis. Isang kamay ang nakadiin sa kaniyang dibdib. Ang kaniyang ekspresyon ay pinaghalong pagkamangha at isang bagay na tila mapanganib na malapit sa pag-asa. Nang gabing iyon, pagkatapos patulugin ang mga bata, umupo si Rafael sa kaniyang kusina at tiningnan ang kaniyang telepono. Hinahanap niya sa Google ang kondisyon ni Christina, dilated cardiomyopathy, malalang yugto. Ang prognosis ay malungkot. Linggo, marahil buwan, kung siya ay mapalad at siya ay nag-iisa. Walang naitalang pamilya, walang emergency contacts maliban sa kaniyang doktor. Paanong ang isang tao ay umabot sa 30 taong gulang nang walang sinuman? Anong uri ng buhay ang dinala ni Christina para matapos siyang mamatay sa isang silid ng ospital na walang bisita hanggang sa biglaang sumugod ang 3 curious triplets nang hindi sinasadya? Dapat niya itong kalimutan. Sapat na ang kaniya. 3 anak na palalakihin, isang trabaho bilang architect na nangangailangan, isang bahay na laging isang kalat na lang ang layo mula sa kaguluhan. Ang makisalamuha sa isang estranghero na mamamatay ay hindi matalino, hindi praktikal. Magtatapos lang ito sa mas maraming sakit, mas maraming pagkawala, mas maraming paliwanag sa kaniyang mga anak kung bakit hindi nababalik ang isa pang taong minahal nila. Pero patuloy niyang nakikita ang mukha ni Christina nang umakyat si Ina sa kaniyang kandungan.
Patuloy niyang naririnig kung paano siya tumawa sa mga pangit na biro ni Leah. Patuloy niyang naaalala kung paanong tumanggi ang kaniyang mga anak na umalis dahil may nakita sila kay Christina na tila pinalampas ng lahat. Isang taong sulit na manatili. Kinabukasan, dumating si Rafael sa silid 147 kasama ang 3 bata, isang aklat pangkulay at isang lalagyan ng sopas na ginawa ng kaniyang nanay. Ngumiti ang nurse sa station nang makita sila. Maghapon po siyang nagtatanong tungkol sa inyo, mahinang sabi niya. Sa tingin ko, nagbigay kayo ng malaking impresyon. Nakaupo si Christina nang pumasok sila at agad na nakita ni Rafael na nagsikap siya. Nasisuklay ang kaniyang buhok, bumabagsak sa malambot na alon sa kaniyang mga balikat. Iba ang hospital gown na suot niya, ospital pa rin, pero nagawa niyang gawing mas hindi clinical. Naglagay siya ng lip gloss at ang kaniyang mga mata, ang mga matang kulay langit sa taglamig, ay lumiwanag nang makita sila. Bumalik kayo, hinga niya. Sabi po namin, natural na sabi ni Ina, umaakyat na ulit sa kama. Dinalhan po namin kayo ng sopas at mga pahina pang kulay, dagdag ni Maya, itinuro ang libro. Sabi ni Papa, baka mabore kayo. Naisip ko, baka pwede tayong magkulay ng magkasabay. Sabi ni Rafael, hinila ang mga silya, kung may lakas kayo. Sa sumunod na 2 oras, nagkulay sila. Bahagyang nanginginig ang kamay ni Christina habang hawak ang mga krayola, pero nagtrabaho siya nang may maingat na konsentrasyon sa isang paru-paro na pinili ni Maya para sa kaniya. Walang tigil na nagkuwentuhan ang mga bata tungkol sa bagong pakikipagsapalaran ni Professor Mingming na naipit sa dryer, tungkol sa kung paanong nalaglag ulit ang ngipin ni Leah, tungkol sa pagsusulit sa pagbabaybay na perfect ni Ina. Natagpuan ni Rafael ang sarili niyang pinagmamasdan lang ang paraan kung paanong nagtatanong si Christina. Talagang nakikinig sa mga sagot, tumatawa sa tamang sandali. Ang paraan kung paanong kinuha siya ng kaniyang mga anak ng ganap at buo sa kanilang mundo, walang pag-aalinlangan. Ang paraan kung paanong isang bagay na masakit sa kaniyang dibdib ay nagsimulang gumaan ng kaunti sa presensiya ni Christina. Pwedeng magtanong? Mahinang sabi ni Christina sa isang sandali kung saan nagtatalo ang mga bata kung dapat bang purple o pink ang mga paru-paro. Nakatingin siya kay Rafael nang may maingat na ekspresyon. Oo, siyempre. Bakit mo ginagawa ito? Hindi mo ako kilala. Wala kang utang sa akin. At ako, huminto siya, lumunok ng may kahirapan. Hindi ako gagaling. Alam ko kung ano ito. Alam ko kung paano ito matatapos. Bakit mo sasayangin ang oras mo? Ibinalik ni Rafael ang kaniyang krayola. Pinili ang kaniyang mga salita ng maingat. Ang asawa ko po ay namatay 2 taon na ang nakalipas, cancer. At sa huli, kasama niya ako, kasama niya ang mga magulang niya, may mga kaibigan siya, pero ang halos pumatay sa kaniya, kasabay ng sakit, ay ang pakiramdam na pabigat siya, na parang nagnanakaw siya ng oras mula sa mga taong may mas magandang gagawin. Kumislap ang mga mata ni Christina. Hindi ka po pag-aaksaya ng oras, Christina. Nagpatuloy si Rafael ng mahina. At ang mga anak ko, hindi sila nakakakita ng isang babaeng namamatay. Nakikita lang nila ang isang taong nangangailangan ng kaibigan, isang taong sulit na puntahan. At sa totoo lang, ngumiti siya. Mas magaling silang humusga sa karakter kaysa sa karamihan ng mga matatanda na kilala ko. Isang luha ang dumulas sa pisngi ni Christina. Mabilis niya ito pinunasan. Wala akong kaibigan, bulong niya. Hindi, seryoso. Lumaki ako sa mga ampunan, 15 iba't ibang bahay. Nang maging matanda ako, maaga kong natutunan na umaalis ang mga tao. Lahat sila umaalis. Kaya tumigil ako sa pagtatangka na magkaroon ng koneksyon. Tumigil ako sa pag-asa na mananatili ang sinuman. At ngayon, pumiyok ang kaniyang boses. Ngayon, 32 ako at namamatay na mag-isa at hindi man lang ako pwedeng magalit dahil yun talaga ang inaasahan ko. Pa, bakit umiiyak si Ate Christina? Nag-aalalang tumingin si Leah. Minsan, umiiyak ang mga tao kapag masaya sila, sweetie, mahinang sabi ni Rafael. Masaya po ba kayo, Ate Christina? Tanong ni Ina. Tumawa si Christina sa kabila ng kaniyang luha. Oo, sa tingin ko, siguro oo. Bumisita sila tuwing araw sa linggong iyon. Inayos ni Rafael ang kaniyang schedule sa trabaho, kumuha ng proyekto sa labas na maaari niyang gawin mula sa ospital. Nagdala ang mga bata ng takdang aralin, crafts, mga kuwento.
Ipinakilala nila si Professor Mingming kay Christina sa video tawag na nagresulta sa pagtumba ng pusa sa telepono ni Rafael mula sa counter at 10 minutong paghahanap sa ilalim ng ref. Nagsimulang magpagaling si Christina. Nagsimulang kumain ng mas marami, nagsimulang umupo sa halip na nakahiga. Napansin ito ng mga nurse. Napansin ito ng kaniyang doktor. Napansin ni Rafael na may isang bagay kay Christina na lumalaban ulit at naghinala siya na may kinalaman ito sa 36 na taong gulang na tumangging hayaan siyang sumuko. 2 linggo pagkatapos ng unang aksidenteng pagkikita, kinorner ni Dr. Ramos si Rafael sa pasilyo. "Hindi ko alam kung anong ginagawa mo," sabi ni Dr. Ramos, "pero ipagpatuloy mo lang. Gumaganda ang kaniyang mga numero. Hindi miraculous, hindi sa antas ng lunas, pero gumaganda. Ang kaniyang kagustuhang lumaban ay bumalik. At sa mga kaso na tulad nito, mas mahalaga yun kaysa sa iniisip ng mga tao. Hindi na lang siya nag-iisa," simpleng sabi ni Rafael. Dahan-dahang tumango si Dr. Ramos. Kinuwento sa akin ni Christina ang sitwasyon niya. Walang pamilya, walang support system. Sinusubukan naming humanap ng lugar para sa kaniya kapag i-discharge siya, pero nag-aalinlangan ako. Ang totoo, kailangan niya ng malaking tulong. 24 oras na pangangalaga, sa simula man lang at wala siyang sinuman. Alam ni Rafael ang tinatanong nito bago pa man niya ito gawin. Gaano katagal bago ang discharge? Kung magpapatuloy ang pagpapabuti na ito, marahil 1 linggo. Pero Rafael, napakalaking hiling niyan. May sarili ka ring pamilya na dapat isipin. Mayroon siya, tiyak na mayroon. 3 anak na nangangailangan sa kaniya. Isang karera na nasa dulo na, isang buhay na halos magkadikit lang sa magagandang araw. Ang kumuha ng isang babae na napakasakit pa rin, na mangangailangan ng patuloy na pangangalaga. Maaring mayroon silang linggo o buwan, pero tiyak na hindi taon. Ito ay nakababaliw, ganap na hindi praktikal. "Hayaan mo akong makipag-usap sa aking mga anak," sabi niya. Nang gabing iyon pagkatapos ng hapunan, pinaupo ni Rafael ang mga triplets sa sala. "Mga anak, kailangan nating magkaroon ng seryosong usapan tungkol kay Ate Christina." 3 pares ng magkakaparehong mata ang tumingin sa kaniya nang may bigla ang pagkapagod. "Ayos lang po ba siya?" tanong ni Maya. "Gumagaling siya. Sa totoo lang, mas gumagaling. Pero kapag lumabas siya sa ospital, mangangailangan siya ng tulong, maraming tulong. At wala siyang sinuman na mag-aalaga sa kaniya. Kaya po namin siyang alagaan," agad na sabi ni Ina. "Mahal, hindi ganoon kasimple. May sakit pa rin si Christina. Kailangan niyang manirahan sa isang taong makakatulong sa kaniya sa lahat. Gamot, pagkain, mga pagbisita sa doktor. Malaking responsibilidad yon." Itinagilid ni Leah ang kaniyang ulo, pinag-aaralan siya nang may nakababahalang pananaw na taglay niya. "Gusto po ninyong tumira siya sa atin?" Hindi ito tanong. Bumuntong hininga si Rafael. Iniisip ko. Pero ibig sabihin niyan ay malaking pagbabago para sa ating lahat. Ibig sabihin niyan ay maghahati tayo sa ating espasyo, sa ating oras. Ibig sabihin niyan ay makita ang isang taong mahalaga sa atin na posibleng lumala ulit. At ibig sabihin niyan, huminto siya, sumikip ang lalamunan niya. Maaaring ibig sabihin niyan ay mawawala siya sa huli, tulad ng pagkawala natin kay Mami. Ang silid ay tahimik. Ang pagkawala ni Jocelyn ay naroon pa rin sa kanilang bahay. Isang multo na naninirahan sa mga litrato sa dingding, ang bakanteng silya sa mesa, ang mga kwento sa gabi na hindi pa rin nasasabi ni Rafael ng maayos. "Gusto po ni Mami na tulungan natin siya," sa wakas ay sabi ni Maya. "Palaging sinasabi ni Mami na dapat tayong tumulong sa mga taong nangangailangan. At si Ate Christina ay nangangailangan ng tulong," dagdag ni Ina. "At gusto po namin siya pagtatapos ni Leah. Kaya dapat po namin siyang tulungan." Hindi po komplikado pa. Naramdaman ni Rafael na may bumubukas sa kaniyang dibdib, isang bagay na mahigpit na nakasara sa loob ng 2 taon. Ang kaniyang mga anak, 6 na taong gulang pa lang, ay naiintindihan ang isang bagay na inabot ng buong buhay bago matutunan ng karamihan sa mga matatanda. Ang pag-ibig ay hindi convenient. Ang kabaitan ay hindi praktikal pero laging sulit. "Ayos lang," mahinang sabi niya. "Sige, dalhin natin si Christina sa bahay. Ang logistic ay komplikado." Kinailangan ni Rafael na umupa ng katulong sa kalusugan sa bahay. Inayos niya ang silid ng bisita sa ibaba, naglagay ng kagamitang medikal,
Ang insurance ni Christina ay sumaklaw sa bahagi nito, pero tahimik na sinaklaw niya ang natitira. Hindi pinansin ang boses sa kaniyang ulo na nagsasabing hindi niya kaya, na hindi niya dapat kayanin, na gumagawa siya ng isang kahindik-hindik na desisyon sa pananalapi. Nang sabihin niya kay Christina ang plano, umiyak ito. Talagang humagulhol siya. At hinawakan ni Rafael ang kaniyang kamay habang nanginginig siya sa bigat ng pagiging napili, pinahahalagahan, itinuring na karapat-dapat sa pagsisikap. Hindi ko maintindihan kung bakit mo ito ginagawa, bulong niya. Isa akong estranghero. Namamatay ako, magiging abala, gastos, at pagkabigo lang ako. Hindi ka po estranghero, mariing sabi ni Rafael. Kaibigan na kita. At ang mga kaibigan ay nagpapakita kahit na mahirap. Lalo na kapag mahirap. Lumipat si Christina noong Martes ng Marso. Pinalamutian ng mga bata ang kaniyang silid ng mga iginuhit na krayola. Pumulot sila ng mga bulaklak sa hardin. Inayos nila ang kanilang mga laruang hayop sa kama upang hindi siya mag-isa. Tinulungan siya ni Rafael sa pagpasok, sinusuportahan ang kaniyang bigat habang dahan-dahan siyang gumagapang mula sa kotse patungo sa bahay. Napakapayat na niya ngayon, napakahina, pero kumikinang ang kaniyang mga mata habang tinitingnan ang paligid ng kanilang tahanan. Perpekto, hinga niya. Ito ay napaka-perpektong normal, magulo, at puno ng buhay. Isa yan sa mga paraan ng pagsasabi niyan, sabi ni Rafael nang nakangiti. Karaniwan, disaster zone ang tawag ko, pero mas maganda ang sa iyo. Ang mga unang linggo ay mahirap. May magagandang araw at masasamang araw si Christina, mga araw na maaari siyang umupo sa mesa sa kusina at magkulay kasama ang mga bata, at mga araw na hindi siya makabangon sa kama kung saan ang sakit ay nag-iiwan ng mga linya sa kaniyang mukha, at ang tanging magagawa ni Rafael ay ayusin ang kaniyang gamot at hawakan ang kaniyang kamay hanggang sa lumipas ito. Hinarap ito ng kaniyang mga anak nang may katatagan ng mga bata na natuto na ang pag-ibig ay nangangahulugang manatili kahit na mahirap ang mga bagay. Nagdala sila ng almusal kay Christina sa kama sa masasamang araw, nagbasa ng mga kwento, tahimik na gumawa ng takdang aralin sa kaniyang silid upang hindi siya mag-isa. At dahan-dahan, imposible, lumakas si Christina, hindi gumaling. Ang sakit ay nandoon pa rin, umuusad pa rin, pero mas malakas. Nagsimula siyang maglakad sa kusina nang walang tulong. Nagsimula siyang tumawa ng mas madalas. Nagsimula siyang magsalita tungkol sa hinaharap sa mga tuntunin ng linggo at buwan sa halip na araw. Pambihira, sabi ni Dr. Ramos sa isang pagbisita sa bahay. Nakakita ako ng mga kaso kung saan ang kalooban at layunin ay nagpahaba ng buhay, pero ito ay pambihira. Ano man ang ginagawa ninyo rito? Gumagana. Ang ginagawa nila ay nabubuhay. Nabubuhay ng simple, ordinaryo, at maganda. Tumulong si Christina sa mga takdang aralin ng mga bata sa mesa. Sa kusina, tinuruan niya silang maghurno ng cookies na minsan lang nasusunog. Umupo siya sa hardin habang naglalaro sila. Ang kaniyang mukha ay nakaharap sa araw, sinasalo ang init na inakala niyang hindi na niya mararamdaman ulit. At si Rafael. Natagpuan ni Rafael ang sarili niyang nahuhulog, hindi lang sa routine o responsibilidad, kundi sa isang bagay na mas malalim, isang bagay na nagpatakot sa kaniya. Dahil nanumpa siya pagkatapos ng pagkamatay ni Jocelyn na hinding-hindi niya hahayaan ang sarili niyang magmahal ulit ng ganoon. Masyadong malaki ang sakit ng pagkawala, masyadong mataas ang panganib, pero hindi si Jocelyn si Christina. Siya ay siya. Tahimik kung saan maingay si Jocelyn, mabait kung saan matindi si Jocelyn. Nagbibiro siya ng pangit na nagpapangiti sa mga bata. Umiiyak siya sa mga animated movies. May ugali siyang iwan ang kaniyang tasa ng kape sa mga random na lugar sa bahay. At kapag ngumiti siya sa kaniya tuwing almusal, isang bagay sa dibdib ni Rafael ang sumasakit sa paraan na tila mapanganib na malapit sa pag-asa. 6 na buwan pagkatapos lumipat ni Christina, bumisita ang nanay ni Rafael. Nakita niya si Christina na naglalaro ng manika kasama ang mga triplets sa sala. Nakita niya si Rafael na pinagmamasdan si Christina ng may malambot na mata at dinala niya siya sa kusina. In love ka sa kaniya, sabi niya, hindi bilang tanong. Nagsimulang tanggihan ni Rafael, pagkatapos ay huminto. Oo. At alam niya? Hindi. At hindi niya pwedeng malaman. Ma, may sakit pa rin siya. Gumagaling siya, pero hindi siya gumaling. Hindi ko pwedeng. Hindi ko siya pwedeng bigyan ng pasanin niyan.
Ang presyon ng pag-alam na mayroon akong damdamin habang siya ay lumalaban lang para mabuhay ay hindi magiging patas. Pinag-aralan siya ng kaniyang nanay ng matagal. Ang tatay mo ay inatakihan sa puso noong 10 taong gulang ka. Naaalala mo? Tumango si Rafael. Naalala niya ang takot, ang ospital, ang kawalan ng katiyakan. Sinabi ng mga doktor na baka hindi siya mabuhay. Nagpatuloy ang kaniyang nanay. Sinabi nila na kahit mabuhay siya, bababa ang quality of life niya. Sinabi nila sa akin na maghanda sa pinakamasama. At alam mo kung anong ginawa ko, ano? Sinabi ko sa kaniya na mahal ko siya araw-araw dahil napagtanto ko na kung ang mga iyon ay magiging huling araw niya, gusto kong mapuno sila ng pag-ibig, hindi ng takot. Gusto kong malaman niya na siya ay mahal, na siya ay mahalaga, na sulit siyang ipaglaban at lumaban siya. 30 taon na ang nakalipas, nandito pa rin siya. Pero kahit wala siya, hindi ko pagsisisihan ang pagmamahal sa kaniya ng malakas. Naramdaman ni Rafael na nasusunog ang luha sa kaniyang mga mata. Paano kung mawala siya sa akin, ma? Paano kung sa wakas ay pinayagan ko ang sarili kong maramdaman ito at siya ay, kung ganoon, masasaktan ka at magdurusa ka? Pero Rafael, in love ka na sa kaniya, kasangkot ka na, magdurusa ka na kung may mangyari sa kaniya. Ang tanging tanong ay kung gusto mo bang malaman niya na siya ay minamahal bago pa huli ang lahat. Nang gabing iyon, pagkatapos matulog ng mga bata, umupo si Rafael kasama si Cristina sa hardin. Tag-init na, at ang mga alitaptap ay sumasayaw sa mainit na dilim. Nakabalot si Cristina sa isang kumot sa kabila ng init, pero nakangiti siya payapa. Pwedeng magkuwento? Mahinang sabi ni Rafael. Palagi. Huminga siya ng malalim, tumalon. Nahuhulog ako sa pag-ibig sa iyo. Sa totoo lang, sa tingin ko, in love na ako sa isang punto sa pagitan ng silid ng ospital at ng mesa sa kusina at ng panonood sa iyong pagtuturo kay Maya na magtirintas ng buhok. At alam kong ang timing ay kakilakilabot. At alam kong baka hindi mo nararamdaman ang parehong bagay. At alam kong may karapatan kang sabihin sa akin na masyadong marami ito. Pero pinaalalahanan ako ni Mama kanina na ang buhay ay hindi tiyak at maikli at wala tayong garantiya. Kaya gusto ko lang na malaman mo. Hindi ka lang isang taong tinutulungan namin. Ikaw ay isang taong pumiyok ang kaniyang boses. Isang taong mahal ko. Matagal na tahimik si Cristina, kaya inisip ni Rafael na nagkamali siya ng sobra. Pagkatapos, nagsalita siya. Ang kaniyang boses ay halos bulong. Wala pang nagmamahal sa akin dati. Hindi ang mga magulang ko, hindi ang mga ampunan ko, hindi sinuman. Hindi ko inakala na ako ang uri ng tao na minamahal. At pagkatapos ay 3 maliliit na bata ang sumugod sa silid ng ospital ko at nagdesisyon na sulit akong iligtas. At ang kanilang tatay ay tumingin sa akin na parang ako ay isang tao, hindi isang pasyente. At sa unang pagkakataon sa buhay ko, naisip ko na baka mahalaga ako. Baka may halaga ako. Lumingon siya sa kaniya. Umaagos ang luha sa kaniyang mukha. Natatakot ako, Rafael. Natatakot akong lumala ulit. Natatakot akong saktan ang mga anak mo kapag namatay ako. Natatakot akong basagin ang puso mo. Natatakot akong sirain ang magandang bagay na ibinigay mo sa akin. Hindi mo sisirain ang anuman, sabi ni Rafael. Hinawakan ang kaniyang kamay. At oo, kung mawawala ka sa amin, sasaktan ito. Sobrang sakit. Pero Cristina, ang buhay na ito na mayroon tayo, ang buhay na binuo mo sa amin, sulit ang panganib. Sulit ka sa panganib. Mahal din kita, bulong ni Cristina. Mahal kita ng sobra, kaya natatakot ako. Hinila siya ni Rafael at bumagsak siya sa kaniyang dibdib at nanatili sila roon sa hardin habang sumasayaw ang mga alitaptap at umiikot ang mundo at 2 sirang tao ang naghawakan sa isa't isa. Kinabukasan, natagpuan sila ng mga triplets na natutulog sa sopa. Nakayakap si Cristina sa tabi ni Rafael, ang braso niya ay nasa paligid ng kaniyang balikat. Sumigaw sila sa tuwa, tumalon sa sopa. Nagtanong kung ibig sabihin ba nito ay mami na nila si Cristina ngayon. Hindi pa, sabi ni Rafael nang tumatawa. Pero siguro sa isang araw, sa lalong madaling panahon, iginiit ni Maya. Dumating ang araw na iyon 8 buwan pagkatapos. Mahigit 1 taon nang nakatira sa kanila si Cristina at laban sa lahat ng odds, laban sa bawat medikal na hula, nandito pa rin siya, lumalaban pa rin, tumatawa pa rin sa mga biro ni Leah at sinusunog ang cookies
kasama si Ina at hinahayaan si Maya na magpraktis ng pagtirintas ng kaniyang buhok. Tinawag ito ng kaniyang doktor na isang medikal na himala. Tinawag ito ni Rafael na pag-ibig. Tinawag ito ni Cristina na pagtanggap ng dahilan para manatili. Isang Sabado ng umaga noong Nobyembre, dinala ni Rafael si Cristina pabalik sa ospital ng Maynila, hindi bilang pasyente, kundi bilang bisita. Pabalik sa silid 1DO47. Nasa oras na iyon ay bakante, naghihintay sa susunod na occupant nito. Bakit tayo nandito? Tanong ni Cristina. Nalilito. Lumuhod si Rafael doon mismo sa silid ng ospital. Kinuha niya ang isang singsing na dala niya sa loob ng 3 linggo. Naghihintay sa tamang sandali. Dahil dito, nagbago ang buhay ko. Kung saan 3 malikot na bata ang nagbukas ng maling pinto at nakakita ng isang taong pambihira. Kung saan natutunan ko na ang pag-ibig ay hindi sumusunod sa mga patakaran, sa mga deadline, sa lohika, kung saan nakilala ko ang babae na gusto kong makasama sa natitirang bahagi ng buhay ko, gaano man kahaba ang buhay na iyon. Ang kamay ni Cristina ay lumipad sa kaniyang bibig. Cristina Perez, magpapakasal ka ba sa akin? Hahayaan mo ba ang 3 maliliit na bata na tawagin kang mami? Hahayaan mo ba akong mahalin ka? Para sa bawat araw na natitira sa atin, maging linggo man o buwan o taon o dekada, kukunin mo ba ang katawa-tawa, magulo, at magandang buhay na ito na binuo natin at gagawin itong opisyal? Oo, hagulhol ni Cristina. Oo, oo. Ang kasal ay maliit. Ang mga magulang ni Rafael, isang maliit na kaibigan, si Doktora Ramos na naging parang pamilya, at 3 flower girls na nakasuot ng matching purple dresses, na sineseryoso ang kanilang trabaho, nagkakalat ng mga petals ng may katumpakan ng militar, habang si Professor Mingming ay nanonood ng may paghatol mula sa kaniyang carrier. Nakasuot si Cristina ng puti. Manipis pa rin siya, mahina pa rin, pero nagliliwanag. Nang maglakad siya sa pasilyo, naglakad siya nang walang tulong. Sapat na ang lakas ngayon para gawin ito ng mag-isa. Naramdaman ni Rafael na umaagos ang luha sa kaniyang mukha. Bumalik ka sa akin, bulong niya nang makarating siya sa kaniya. Binigyan mo ako ng dahilan para gawin ito, bulong niya pabalik. Binitawan nila ang kanilang mga panata sa parehong hospital chapel, kung saan si Rafael ay minsang nanalangin para mabuhay ang kaniyang asawa, kung saan nagpaalam siya kay Jocelyn, kung saan inakala niyang natapos na ang kaniyang kuwento, pero hindi ito natapos. Naghihintay lang itong magsimula ulit. Ipinapangako kong mamahalin kita sa mabubuting araw at sa masasamang araw, sabi ni Cristina ng may matatag na boses. Para lumitaw, kahit na mahirap, para piliin ka tuwing umaga, para maging ina na nararapat sa iyong mga anak at ang partner na kailangan mo para isabuhay ang bawat araw bilang regalo, dahil alam ko na ngayon na hindi lahat ay nakakakuha ng pangalawang pagkakataon, at ikaw at si Maya at si Ina at si Lia, kayo ang pangalawang pagkakataon ko. Hindi makapagsalita si Rafael sa kabila ng kaniyang luha, kaya hinawakan lang niya ang kaniyang mga kamay at tumango, sinusubukang iparating ang lahat ng kaniyang nararamdaman sa pagpisil ng kaniyang mga daliri. Ang tingin sa kaniyang mga mata. Idineklara sila ng opisyal na kasal. Naghiyawan ang mga triplets at hinalikan ni Rafael ang kaniyang asawa. Ang kaniyang pangalawang pagkakataon, ang kaniyang hindi inaasahang himala. Ang babae na namamatay hanggang sa nagdesisyon ang 3 maliliit na bata na hindi siya pinapayagang sumuko. 2 taon na ang nakalipas, si Cristina ay nasa kanilang hardin. Pinapanood si Rafael na habulin ang 3 8 taong gulang na nagpapanggap na mga dragon. Ang kaniyang kamay ay nakapatong sa kaniyang dibdib, nararamdaman ang matatag na tibok ng kaniyang puso. Sirang-sira pa rin, mahina pa rin, pero tumitibok. Tinalo niya ang lahat ng odds. Nabuhay siya ng lampas sa bawat. Tinawag ito ng kaniyang doktor na isang bagay na walang katulad. Tinawag ito ng kaniyang asawa na katigasan ng ulo. Tinawag niya itong minamahal pabalik sa buhay. Mami Cristina, tawag ni Ina. Halika't maging dragon ka namin, Mami Cristina. Hindi niya inakala na maririnig niya ang mga salitang iyon. Hindi niya inakala na magkakaroon siya ng pamilya, ng tahanan, ng dahilan para magising sa umaga maliban sa basta na lang mabuhay sa isa pang araw. Sumali siya sa laro, umungol ng dramatic habang humihiyaw sa tawa ang mga bata.
Sinalubong ni Rafael ang kaniyang tingin sa kabilang dulo ng hardin. Ngumiti siya ng may malambot na ngiti na nagpapabilis pa rin sa tibok ng kaniyang puso at sinabi niya ng tahimik, "Mahal kita, mahal din kita," tahimik niyang sinagot ng gabing iyon. Pagkatapos matulog ng mga bata na may detalyadong dragon-themed bedtime stories, natagpuan ni Christina si Rafael sa kusina. Nagkakarga siya ng dishwasher, isang gawain na ginagawa niya ng may engineering precision na nagpapangiti sa kaniya. "Naaalala mo ba ang araw na iyon?" tanong niya, nakasandal sa counter, ang maling pinto. Lumingon si Rafael. Pinag-aralan niya ang mukha nito. Araw-araw. "Sa tingin mo, talagang ang maling pinto ba yon?" Ibig kong sabihin. Lumapit siya sa kaniya. Hinila niya ito sa kaniyang mga braso. Hindi ko akalain na tatlong malikot na bata ay alam na alam ang ginagawa nila. Sa tingin ko, nakita nila ang isang taong kailangang iligtas at tumanggi silang umalis. Sa tingin ko, ginabayan nila ako eksakto kung saan ko kailangang pumunta kahit na masyado akong matigas ang ulo para mapagtanto iyon noon. Inilapag ni Christina ang kaniyang ulo sa kaniyang dibdib, nakikinig sa tibok ng puso nito. "Handa na akong mamatay," bulong niya. "Tinanggap ko na." At pagkatapos, sumugod ang mga anak mo na parang maliliit na bagyo at nagdesisyon na hindi ako pinapayagang sumuko. At bigla nagkaroon ako ng dahilan para lumaban, isang dahilan para subukan, isang dahilan para maniwala na ang bukas ay maaaring sulit na makita. Natutuwa akong matigas ang ulo sila, bulong ni Rafael sa kaniyang buhok. "Ako rin. May isang bagay na hindi ko kailanman sinabi sa iyo," mahinang sabi niya tungkol sa araw na iyon. "Ang araw na natagpuan ako ng mga anak mo." Napakunot noo si Rafael ng may pag-aalala. "Ano yun?" Kinuha ni Christina ang kaniyang kamay, inakay siya sa mesa sa kusina. Umupo sila, at kinuha niya ang parehong kamay niya gamit ang kaniyang sarili. "Noong umaga na iyon, gumawa ako ng desisyon." Nagsimula siya. "Sinabi sa akin ng mga doktor na mayroon akong marahil 2 linggo. Lumalala ang sakit. Hindi ako makakain, hindi ako makatulog, ang bawat hininga ay parang nalulunod. At naisip ko, ano ang punto? Bakit pahabain pa?" Humigpit ang kamay ni Rafael sa kaniya. "Noong umaga na iyon, sinabi ko sa mga nurse na tapos na ako. Wala nang gamot, wala nang laban. Gusto ko lang matulog at huwag nang magising." Umaagos ang luha sa pisngi ni Christina, at pagkatapos ay narinig ko ang tunog na iyon. Hagikikan ng maliliit na bata sa pasilyo. At naaalala ko, naisip ko kung gaano kalupit na ang huling tunog na maririnig ko ay magiging kagalakan na hindi ko kailanman mararanasan. "Christina." Bumukas ang pinto, nagpatuloy siya, at doon sila 3 maliliit na bata, magkakapareho, may kulot na buhok at nagniningning na mata, at tumingin sila sa akin na parang ako ay isang tao, hindi isang pasyenteng namamatay, na parang mahalaga ako. At si Maya, hinawakan ni Maya ang kamay ko na parang ito ang pinakanatural na bagay sa mundo, at naramdaman ko ang isang bagay na hindi ko naramdaman sa loob ng maraming taon. Koneksyon. Na parang hindi ako ganap na nag-iisa sa universo. Tiningnan niya si Rafael. "Niligtas mo ang buhay ko noong araw na iyon, hindi lang medikal. Niligtas mo ako mula sa pagsuko. Ang mga anak mo ay sumugod sa pinto na iyon at nagdesisyon na sulit akong manatili. At bigla, nagkaroon ako ng dahilan para uminom ng gamot. Isang dahilan para kumain, isang dahilan para lumaban ng isa pang araw para lang makita silang muli." Tumayo si Rafael, itinaas siya kasama niya, at niyakap siya ng mahigpit kaya halos hindi siya makahinga. "Mahal kita?" sabi niya ng matindi. "Mahal na mahal kita? Alam ko," bulong ni Christina. At iyon ang himala, hindi ang patuloy na pagtibok ng puso ko. Ang himala ay natutunan ko kung paano ang pakiramdam na minamahal, napili, pag-aari sa isang lugar. Ibinigay mo sa akin ang isang bagay na ginugol ko ng 32 taon na pinaniniwalaan kong hindi ko kailanman magkakaroon isang pamilya, isang tahanan, isang dahilan para magising. Nang nakangiti, hinawakan niya ang kaniyang muka sa kaniyang mga kamay. "Hindi lang ako iniligtas ng mga anak mo, Rafael, tinuruan kanilang ayos lang na magmahal ulit, na isugal ulit ang puso mo, na maniwala na ang kaligayahan ay posible pa rin pagkatapos ng pagkawala. At ako, tinuruan nila ako na sulit akong mahalin, sulit akong ipaglaban, sulit ako sa pagsisikap." "Oo, Mariing," sabi ni Rafael. "Palagi ka."
Kailangan mo lang ng isang taong makakakita niyan. 3 tao, ngumiti si Christina. 3 maliliit, matigas ang ulo, at magagandang tao na tumangging tumanggap ng hindi bilang sagot. May gusto akong gawin, sabi ni Christina. Gusto kong bumalik sa ospital na iyon hindi bilang pasyente, kundi bilang volunteer. Gusto kong bisitahin ang mga taong nag-iisa, ang mga walang pamilya, walang bisita. Gusto kong maging sa ibang tao ang mga anak mo para sa akin. Nagliwanag ang mga mata ni Rafael sa pagmamalaki. Christina, ang ganda niyan. Alam kong may mga limitasyon pa rin ako, pero nandito ako at gusto kong tiyakin na walang sino man ang makakaramdam ng kasing lungkot na naramdaman ko. Ilang oras lang sa isang linggo umupo sa mga tao, pinaaalalahanan sila na nakikita sila. Kailan ka magsisimula? Tanong ni Rafael. Sa susunod na buwan, kung ayos lang sa iyo, higit pa sa ayos, humahanga ako sa iyo. Gusto ng mga bata na tumulong sa mga tao kapag malaki na sila, sabi ni Christina. Iyan ang ginagawa ng mga pamilya. Tumango si Rafael. Natututo sila sa pinakamahusay. Nang gabing iyon, pinanood ni Rafael si Christina na matulog. 2 taon na ang nakalipas, nalulunod siya sa kalungkutan. Pagkatapos, hinabol ng 3 malikot na bata ang hagikkikan sa isang pasilyo, sumugod sa maling pinto at nakakita ng isang taong sulit na iligtas. Tama sila. Sa labas ng kaniyang bintana, umiikot ang mundo. Darating ang umaga kasama ang kaguluhan nito. Magtatalo ang mga bata. May itutumba si Professor Mingming. Ang buhay ay magiging magulo at perpektong hindi perpekto. At haharapin ito ni Rafael at Christina nang magkasama, nagpapatunay na minsan, ang maling pinto ay nagdadala sa iyo, eksakto kung saan mo kailangang pumunta, na minsan, totoo ang happy endings. Sa itaas 3 bata ang natutulog ng mahimbing. Sa umaga, gigising sila para sa almusal, mag-aaway tungkol sa asul na mangkok, magtatalo tungkol sa pagpapakain kay Professor Mingming, isang ordinaryo, magulo na pamilya. Minsan ang maling pinto ay nagdadala sa iyo eksakto kung saan ka nakalaan. Minsan ang 3-6 na taong gulang ay mas nakakaalam kaysa sa sinuman kung sino ang nararapat na iligtas. At minsan, sapat na iyon upang baguhin ang lahat. Kung ang kuwentong ito ay tumagos sa iyong puso sa parehong paraan na tumagos ito sa akin, hayaan mo itong magtapos dito. Hayaan mo itong magpaalala sa iyo na mahalaga pa rin ang kabaitan, na ang pagkahabag ay nagbabago pa rin ng buhay, at ang pag-asa ay hindi kailanman nasasayang. Mag-subscribe at maging bahagi ng aming pamilya ng Heart Echo Stories, kung saan ang bawat kwento ay nagpapatibay ng espiritu at nagpapaalala sa atin na laging nakakahanap ng daan pabalik ang liwanag. At kung naantig ka ng sandaling ito, ibahagi ito, dahil minsan, ang pagbabahagi ng pag-asa ang pinakamabait na bagay na magagawa natin. Nang gabing iyon, pinanood ni Rafael si Christina na matulog. 2 taon na ang nakalipas. Nalulunod siya sa kalungkutan. Pagkatapos, hinabol ng 3 malikot na bata ang hagikkikan sa isang pasilyo, sumugod sa maling pinto, at nakakita ng isang taong sulit na iligtas. Tama sila. Sa labas ng kaniyang bintana, umiikot ang mundo. Darating ang umaga kasama ang kaguluhan nito. Magtatalo ang mga bata. May itutumba si Professor Mingming. Ang buhay ay magiging magulo at perpektong hindi perpekto. At haharapin ito ni Rafael at Christina nang magkasama, nagpapatunay na minsan, ang maling pinto ay nagdadala sa iyo eksakto kung saan mo kailangang pumunta. Na minsan, totoo ang happy endings. Sa itaas 3 bata ang natutulog ng mahimbing. Sa umaga, gigising sila para sa almusal, mag-aaway tungkol sa asul na mangkok, magtatalo tungkol sa pagpapakain kay Professor Mingming, isang ordinaryo, magulo na pamilya. Minsan, ang maling pinto ay nagdadala sa iyo eksakto kung saan ka nakalaan. Minsan, ang 3-6 na taong gulang ay mas nakakaalam kaysa sa sinuman kung sino ang nararapat na iligtas. At minsan, sapat na iyon upang baguhin ang lahat.